Magandang tanghali, kumusta po? Narito po ulit ang update natin para sa lagay ng ating panahon ngayong tanghali po ng August 31, 2023 na kung saan sa ngayon ay patuloy pa rin natin na binabantayan ang tatlong bagyo na nasa loob at labas ng ating area of responsibility na pare-pareho po na nagpapalakas sa habagat. Si former Ligoring po ay nananatili pa rin na isang super typhoon na nagbabanta na lalapit dyan po sa may Hong Kong at Macau ngayong darating po na weekend, particular na this coming Friday or Saturday. Si Bagyong Hana naman ay napanatili niya ang lakas ng hangin na maabot po hanggang sa 95 kilometers per hour at posibleng lalakas pa yan into typhoon category sa mga susunod na araw na mas magpapalakas naman po ng habagat. Wala po itong direktang epekto sa ating bansa dahil malayo po about 1,060 km east away of Basco, Batanes at kumikilos po ito pa west, northwestward sa bilis na 10 kilometers per hour. Posibleng sa linggo pa po ito makakalabas sa ating area of responsibility dahil nagbago po ang track nito at tinutumbok po nito ang Taiwan at posibleng maglandfall dyan sa darating na linggo. Ang bagyo naman na nasa labas ng ating PAR sa silangang bahagi ay makas at binigyan na ng international name na Kirogi at kikilos po iyan pataas. At ito naman ay pinapakita ng forecast model natin pong ginagamit hanggang sa susunod na 2 linggo. At sa lagay po ng ating panahon, dahil po sa habagat ay buulap ang kalangitan na may mga pulupulong pag-ulan sa malaking bahagi ng kanluran ng Luzon, mula po dyan sa ilang bahagi ng extreme northern Luzon, Ilocos Region, Cordillera, Central Luzon, lalo na po sa western section, Metro Manila, ilang bahagi ng Calabarzon, Mimaropa, lalo na po sa Mindoro, ilang bahagi ng Western Visayas at ilang bahagi ng Zamboanga Peninsula. At sa susunod po ng mga oras ay patuloy pa rin ang maulap na kalangitan na may mga pulupulong pag-ulan at posible ang malalakas na ulan sa malaking bahagi ng Luzon, lalo na po sa Ilocos Region, Central Luzon, Metro Manila, Mindoro Provinces and nearby areas. Kaya mag-ingat po tayo dahil posible pa rin ang mga banta po ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Sa atin namang mga baybayin, iwasan po muna natin ang papalaot sa mga seaboard po ng extreme northern Luzon, pababa po sa seaboard ng Ilocos Norte, hanggang po dyan sa may Palawan dahil ang mga alon po dyan ay posibleng aabot hanggang po sa 2 to 3.5 meters height. Kaya iwasan muna natin ang papalaot dyan sa mga may kulay pula para po mas makaiwas sa mga sakunang pangkaragatan. So, yun po ang latest update natin sa araw na ito. At ako po muli si James na nagsasabing sa kahit anong pagsubok po na darating sa ating buhay, huwag po tayong mawawalan ng pag-asa. Thank you and God bless!